Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Involves TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ito na nga ang mga latest na news update ngayon dyan sa West Philippine Sea mga babayan. PCG, BRP, Cabra mga babayan. Muntik na naman pong banggain ng isang Chinese Coast Guard. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mga babayan. No? Grabe na talaga. Etong ginagawa na to ng China dyan sa mga barko po ng Philippine Coast Guard. Kayo po ba mga babayan, ano ang masasabi ninyo dito, no? Ano na nga ba ang dapat gawin ng ating Coast Guard sa mga ginagawa na to na pangaharas? At talaga namang grabe, muntik-muntika na naman banggain yung barko po ng Philippine Coast Guard. Ano nga ba ang dapat gawin? Dapat na nga ba nating banggain na rin itong mga barko na to ng China? Akyatin natin yung mga barko na to ng China para mabigyan natin sila ng leksyon. I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright, so yan. Muli, mga kababayan, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section sa mga bago pa lang dito sa ating channel. Okay, so wag na natin patagalin to. Ating alamin at pag-usapan ng balitang ito mga kababayan mula sa GMA Integrated News. Let's go! Eksklusibong nakakuha ang GMA Integrated News ng video ng panibagong pangaharas ng China Coast Guard sa ating barko sa loob ng ating exclusive economic zone. Tila handa raw banggain ng CCG vessel ang barko ng ating Coast Guard. Kung ang barko ng CCG, mga babayan, ay handang banggain ang barko ng Philippine Coast Guard, bakit hindi natin yang gawin sa kanila, mga babayan, no? Well, siguro dahil kokonti lang yung barko ng Philippine Coast Guard. Pero dapat bigyan na rin natin sila ng leksyon. Kasi nakakasawa na di ba? Lagi na lang ganun yung kanilang ginagawa sa mga barko ng Philippine Coast Guard. No, it's either banggain natin sila o pagka may mga nahuli tayo mga barko ng China, yun ang gamitin natin laban sa kanila. Yun ang ipangbangga natin, yung sarili nilang barko. Di ba? Para madala rin yung mga yan. Kasi hanggat hindi natin sila binibigyan ng leksyon para sa akin, hindi titigil yung mga yan sa kanilang mga pangaharas. At the same time, mga babayan, kaya lumalakas ang loob ng mga yan. Diba? Kasi hindi tayo pumapalag Yun yung katwiran ng mga yan. Sige, bully lang natin, hindi pumapalag yung mga yan. Takot yung mga yan. Mababangga yung mga barko nila, konti lang barko nila. Diba? Pero kung susumahin mga babayan, kung titignan natin, ang marami lang talaga sa China, Chinese militia vessel. Diba? Ito mga barko ng Coast Guard nila, okay lang yan, bagayin din natin. At least naka-damage tayo, nakabawas tayo ng mga barko nila. Diba? Quits lang yan. Kung masira yung barko natin, ma-damage yung barko natin, madadamage din yung barko nila. Diba? Mababawasan din yung barko nila. Ganun lang kasimple yun. Diba? Nakatutok si Joseph Moro. Halos doble ang laki ng Okay, so yung date nito, April 6 mga kababayan. China Coast Guard Vessel 3302 sa BRP Cabra ng Philippine Coast Guard na magkaharap ang dalawang barko kaninang bandang tanghali sa layong 170 kilometers mula sa Zambales. 170 kilometers lang sa Zambales to mga kababayan. Kahit nag-radio challenge ang BRP Cabra, patuloy na lumapit sa nguso nito ang humarang na Chinese vessel. Nasa 6 na sa 10 kilometers per hour ang takbo ng barko ng China sa mga puntong ito. Patuloy na inaambahan ng BRP Cabra hanggang halos 18 yards sa 16 meters na lamang ang naging agwat nila. Grabe, nakakagigil pag nakikita mo yung ganyan, na ginagawa ng mga barko ng China. Imagine nginusuan na sila, Baga, nguso sa nguso na yung nandito, mga kababayan. Diba? Kung sa atin lang, dapat umiwas tayo ng konti, tsaka natin ipaling papunta sa kanila, Kasi ganun din naman illegal sila. Kung sinasabi nating illegal yung pagpasok nila dyan sa West Philippine Sea, ipakita natin na may pangil tayo, Ipakita natin na sa atin talaga yung West Philippine Sea. Diba? Hindi po pwede yung ganyan na sila lang yung nananakot palagi. Ito patuloy na inaambahan ng BRP Cabra hanggang halos 18 yards sa 16 meters na lamang ang naging agwat nila. Sa isa pang video, halos katabi na ng BRP Cabra ang barko ng China.
Sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, Talagang inunguso. Makikita natin yung maneuver dito. Talagang iginigilid niya yung barko niya, mga kababayan, no? Sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nakaiwas ang kabra at naiwasan ang banggaan. Because of the seamanship skills ng ating mga Coast Guard sailor, we were able to prevent them from delivering another possible collision sana. You can just imagine how much it would impact dito sa mas maliit nating Coast Guard vessel. Hindi ito ang unang beses nakalapit ang barko ng China sa mga baybayin ng Pilipinas. The Chinese Coast Guard wants to norm kung illegal nating talagang hindi naman talaga disputed, and for long a time hindi naman talaga pinagpapatrolyahan ng China Coast Guard. Ang intention ng China, kung hindi mo sila mapapansin, it would take months or years, and then eventually sasabihin na ng Ministry of Foreign Affairs, for so many years we have been patrolling the area of blah blah blah. Exactly. No? And that's what we are preventing them to do, no? Oh, exactly. Ganyan-ganyan yung ginawa nila, 'di ba? Bago nila natayuan ng kanilang mga artificial island, yung West Philippine Sea, ganyan-ganyan yung kanilang strategy. Pumupwesto sila diyan. 'Di ba? Matagal na natin 'to sinasabi dito sa ating channel. Yan yung kanilang strategy. 'Di ba? Pupwesto sila sa isang lugar. Tapos pag walang sumita sa kanila, sasabihin nila, kanila yung teritoryo na yan. Kaya diba nung nangyari yun sa Australia, tsaka sa New Zealand, ganun din yung sinabi ko. Kung hindi sila napansin, mga kababayan, baka angkinin na rin nila yun. Diba? Exactly, ganun yung sinasabi dito ni Tariela. Diba? Na pagka hindi sila napansin doon sa pinagpapatrolyahan na yan ng China Coast Guard, sasabihin nila, kanila yung teritoryo na yan. Undisputed na eh. Wala nagdi-dispute, wala nagbabantay. So, ganun yung strategy ng China. Hanggat walang nagbabantay, walang sumisita sa kanila, aangkinin nila yung teritoryo na yun. Ganun yung ginawa rin nila, no, sa isla ng China nung yung walang mga taong nakatira. 'Di ba? Pinupuntahan nila. Buti na lang alerto yung ng Japan, mga kababayan, no? Pinupuntahan ng China. 'Di ba? Buti na lang alerto yung Japan. Yung Senkaku Island. 'Di ba? Pinupuntahan ng pinagpapatrolyahan na rin na ngayon ng Japan 'yan. Dahil nga sa ginagawa na yun ng China. Yung ganong strategy nila. Pagka walang nakatira, walang sumisita sa kanila na certain area, aangkinin na nila 'yan. Ganon sila. It would take months or years, and then eventually sasabihin na ng Ministry of Foreign Affairs, for so many years we have been patrolling the area of blah blah blah, no? Okay. And that's what we are preventing them to do, no? To make a reference a few years from now. Nangyari ito halos kasabay ng pagbuntot ng isa pang barko ng China sa barko naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sa monitoring ni Maritime Security Expert Ray Powell, namataan dumikit ang 134-meter vessel ng China Coast Guard sa BRP Dato Bangkaw ng BFAR. Kaninang tanghali, binubuntutan pa rin ng China Coast Guard ang Bangkaw hanggang sa layong 100 nautical miles o halos 200 kilometers mula sa Busuanga Island sa Palawan. Grabe, no? Halos sagarin na nila, no, yung teritoryo natin. Diba? Halos sakupin na nila hanggang doon na mismo, no, sa mga pantalan. Diba, mga babayan, hanggang doon na mismo sa mga shorelines ng mga isla natin, halos sakupin na itong China. Diba? So sino ngayon, mga babayan, ang sasabihin natin gumagawa ng aggressive actions diyan po sa parte na yan ng South China Sea. Diba? Kahit pa sabihin natin na South China Sea yung area na yan na nakapangalan dyan. Diba? Ewan ko na lang ba dun sa mga pro-China dyan na ini-insist nila na walang West Philippine Sea, ang meron lang daw EEZ, mga kababayan. Asan yung pagiging makabayan ninyo? Security Expert Ray Powell, namataan dumikit ang 134-meter vessel ng China Coast Guard sa BRP Dato Bangkaw ng BFAR. Diba? Imagine niyo pati BFAR, no? Samantalang yung barko nila na nagsasagawa, no, di umano ng research at pumasok pa diyan sa Palawan, hindi man lang natin dinikitan. Diba? Dapat pagka ganun klase, pagka pumasok na sa teritoryo talaga natin, bakit pumasok dun mismo sa may Palawan eh. Diba?
Dapat pag ganun, dinidikitan na natin, sinasampahan na natin. Ewan ko, masyado lang talagang napakabait lang siguro ng PCG natin, mga babayan. Pero hindi na ata tama kasi pagka ganun, masyado nang inaabuso. No, masyado na nilang kumbaga sa ginagago na nila yung Philippine Coast Guard. No? Sorry to sa word pero ganun kasi talaga nakikita natin no? Tinatarantado, ginagago nila yung Philippine Coast Guard. Diba? Kaninang tanghali, binubuntutan pa rin ng China Kahapon Coast Guard yan. ang Bangkao hanggang sa layong 100 nautical miles o halos 200 kilometers mula sa Busuanga Island sa Palawan. Sa norte, namataan ang isang research vessel ng China sa Batanes. Halos pagkatapos ito ng Diba? Sa Batanes naman. Diba? Pagka ganun, yung sinasabi natin, pagka masyado ng dapat nagbibigay din ng direktiba yung Pangulo natin. Pagka ganyan, sige, gawin na ninyo. No? Banggain na ninyo, sampahan na ninyo, dikitan na ninyo yung mga barko na yan. Once na nandun na mismo sa loob ng natin, ng teritoryo ng Pilipinas. Diba? Mas maganda siguro yung gano'n, nagpapakita na rin ng pangil yung gobyerno natin sa mga ganyan. Kasi inaabuso na tayo talaga ang pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa Pilipinas kung kailan inunsyo ang pagsasagawa ng Advanced Bilateral Special Forces Training sa Batanes. Hinihingan pa namin ng pahayag ang China. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, ang paghamon ng China sa soberanya ng Pilipinas ang isa sa mga dahilan kaya kailangan mag-modernize ng AFP. Sakto raw ang alok ng Amerika na magbenta ng fighter jets sa Pilipinas na kung matuloy, pwede ma-deliver ang mga fighter jets sa susunod na taon o sa 2027. Depende yan sa terms. Kung affordable sa atin, at saka in-approve ng ating Kongreso, at saka approve ng Presidente, edi magkakaroon tayo ng F-16s. But that is an offer as part of our AFP modernization program. Itong F-16, ito yung pinaka tamang-tama para sa ating Air Force. Bukod sa fighter jets, gusto rin ng Pilipinas na magdagdag ng mga missiles. Ang talagang gusto ni Secretary Teodoro, we're hoping na makakabili pa tayo ng yung mga Typhoon medium-range missiles. Ang aspiration natin, magkaroon tayo ng Iron Dome, kagaya nung dyan sa Israel. Meron din daw parating na mga barko para sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Para sa Yan ang maganda. Diba? May mga banibago tayong mga barko para sa Coast Guard at Philippine Navy para madagdagan yung ating puwersa. Well, siguro nakikita ko rito na nag-aantay lang yung gobyerno natin, no, na dumami rin yung mga assets natin bago sila kumilos talaga ng isang aggressive na hakbang para labanan yung mga ginagawa na to ng China. So pakinggan pa natin ito isang balita, konektado rin dito mga babayan, no, mula naman sa UNTV. Nakaranas ng dangerous maneuver ang Philippine Coast Guard na BRP Cabra sa China Coast Guard nitong Sabado. Ayon sa PCG, kinompronta ng kanilang puwersa ang CCG vessel na may bow number 3302 nang mamataan sa layong 83 hanggang 85 nautical miles mula sa Palawig, Zambales. Giit ng PCG, illegal ang pagpapatrolya nito sa Palawig at labag sa Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea. Yun, illegal naman pala. So anong ginawa nating hakbang? Wala pa rin. 'Di ba? Parang tila baga parang tayo pa yung umaatras, no, o umiiwas doon sa ginagawa na 'yon ng China. 'Di ba? Kung titignan natin sa video maigi, parang tayo pa yung umiiwas doon sa ginagawa na 'yon ng China. Kahit pa sabihin nating malaki yan, mga kababayan, no, makaka-inflict pa rin tayo ng damage diyan sa barko na 'yan ng China. 'Di ba? At kahit magreklamo pa sila, it takes time. Diba, yung reklamo nila na yan, nasabihin nila, binangga kami ng barko ng Pilipinas. Pero ang pwede natin i-justify dyan, ay nasa loob kayo ng territorial waters ng Pilipinas. Diba? So kaya namin ginawa yun. So pwedeng ganun. Bakit hindi yung makita ng gobyerno natin? As sa 2016 Arbitral Award, sa halip na umalis, nagsagawa pa ng reckless and dangerous maneuvers ang CCG vessel laban sa BRP Cabra. Matapos ang ilang minutong engkwentro, na itulak ng PCG palayo sa 92 hanggang 96 nautical mile ng Capones Island ang barko ng China. Diba? Kahit naitaboy nila yung barko na yan ng China, mga kababayan,
No, meron pa rin meron pa rin silang baga nagawa pa rin nila na yung kanilang mission na takutin yung barko ng Philippine Coast Guard, yung BRP Cabra, 'di ba? Ano masasabi niyo diyan mga kababayan? I-comment sa ibaba ang mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's on Mobs TV. Peace. I'm out.